Higit 1,000 Dagupenyo mula sa 31 barangay sa Dagupan ang naabot ng unli serbisyo sa naganap na free minor operation and circumcision sa West Central Elementary School mula May 16 to 17. Libreng serbisyo ang hatid ng mga doktor mula University of Santo Tomas, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Dagupan ng free minor operation sa mga indigent nating mga kababayan na may iniindang cyst at iba pang superficial benign tumor at maging libreng tuli para naman sa mga batang lalaki. Bilang kabuuan, 952 ang bilang ng mga batang lalaki na matagumpay na natuli habang nasa 254 ang sumailalim sa minor operation. So this is part of our advocacy of improving the health services of our indigents and or the people of Dagupan City. Ako'y natutuwa at napaka-successful po ang mission na ito. And nakita ko kanina, masaya po yung ating mga indigents. In fact, yung mga iba, inaalaga nila yung mga bukol nila at mga sis nila for a long time. At yung mga bata naman, yung mga nanay, kanina sinabi nga nila, actually they spend almost the whole day para matapos yung anak nila dahil sa dami ho. So sabi nga nila, malaking tipid sa kanila because they don't really have the money to spend. So ako'y natutuwa at nagpapasalamat sa UST Medical Mission for coming over to Dagupan City. Ang UST Medical Mission Incorporated ang isa sa mga eksperto at subok ng kapartner ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez sa paghahatid ng free health services sa mga Dagupenyo. We usually go to different cities to cater to different services, most especially surgery. So we usually go together with the professionals and with the students. So what we specialize in is usually surgical missions, like major and minor missions. So for here currently in Dagupan, we only had minor operations such as circumcision or tule, and also minor excisions of sebaceous cysts and other epidermal cysts and other superficial cysts. For minor excisions, we usually have sebaceous cysts in the different parts of the body. So we also have some epidermal cysts, the one na yung superficial lang na makikita mo sa balat, ganyan. I saw one of the doctors operating here, and I also saw one of the doctors operating parang medyo superficially lang naman, pero yung half of the face. So parang usually the patients would have to pay tens of thousands to be operated on like that. But we have specialized surgeons like from UST, like Dr. Erlina, a plastic surgeon, and Dr. Alalia, Dr. Cuevas, all general surgeons. Kabilang sa mga nag-avail ng libreng operation ay si Mang Mike na ipinakonsulta ang tumubong bukol sa itaas na bahagi ng mata at si Lola Demetria na liban sa pangingirot ng binti at paa ay matagal na ring iniinda ang bukol sa kanyang kamay. Adong buya ay naipatog si katuyan ng bukol. Pero ngayon, I take the opportunity na meron itong programa ni Madam Belen na free minor operation. Sana magpatuloy ang trabaho ni Madam Belen para maging lalong mas babago ang Balon Dagupan. Kasi ito minsan kumikirot ito sa akin. Sila ang lumapit sa akin. Yung may bukol, sabi. Pinakita ko ito. Maraming salamat. Salamat. Bagamat napaiyak naman sa sakit ang ilang mga batang lalaki na sumailalim sa circumcision, sila'y nagpapasalamat pa rin kay Mayor Belen sa paghahatid ng libreng tuli. Kunting masakit. Masakit. Sandali lang daw yung pagtahi. Bawal daw maligo ng 2 araw. Salamat. Salamat po, Mayor Belen Fernandez. Tinulungan niya akong magpatuli. Sa 2 araw na medical mission, ayon kay City Health Officer Leonard Carbonell, matagumpay ang nagawang pagpapaabot ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez ng libreng serbisyo para sa mga higit na nangangailangang Dagupenyo. Liban sa mga sumailalim sa minor surgeries, ay sabay ring ginawa sa araw na ito ang screening para sa gagawing major operation sa OB/GYN cases, myoma, breast mass, goiter at hernia na nakatakdang isagawa sa katapusan
katapusan ng buwan. So ngayon is meron 125 na nakalist dito sa ating major surgeries. So basically, we're on track doon sa ating mga target sa preparation for screening ng major surgeries na schedule. And then even yung expectation natin sa minor surgeries na more or less 100 per day, mga 200 for 2 days. And then sa mga 1,000 circumcision. Yung myoma sa gynae cases, myoma, tapos sa general surgery cases, yung thyroids, goiters, tapos yung sa pedia surgery cases, yung mga hernia, yun ang karamihan. Although may mga special cases, may mga breast at may gallbladder. Upang masiguro ang kaligtasan ng mga sasailalim sa major operations, ay tinayak rin ng mga UST nurses and doctors ang masusing pag-screen sa mga pasyente. For major operations, this weekend, what we're just doing is that we're screening for next week. Because next week, around what time? Around May 29, we're gonna have a major mission that's gonna center on major operations such as thyroidectomy, hysterectomy, herniorrhaphy, hemorrhoidectomy, breast mastectomy. So that we are also using this weekend not only to do minor operations but also to do the screening process because we want to make sure that all the patients for the following mission, the major mission, that the patients who will be coming will already be all approved, will already be cleared. Because even if we're in a mission setting, we always strive for the ideal. So we always want that our patients still has clearances from the medicine doctors, from the surgeons, and from the anesthesiologists. Ayon kay City Social Welfare and Development Officer Leia Aquino, ito ay isa lamang sa mga unlimited services na inihahatid ng lokal na pamahalaan liban pa sa pagpapalawig ng 4Ps at pagpapahatid ng benepisyo ng PhilHealth. Yung isa lang ito sa outcome, no? Isa lang ito sa outcome kasi pag pumupunta tayo sa barangay, marami yung mga nangangailangan ng operasyon, wala namang pampaopera, nangangailangan ng katulad niyan, tuli, naaabutin ata tayo ng 1,000, no? And napakalaking tulong yan kasi pag pumupunta sila sa hospital, 1,000 ang ginagastos ngayon. Pero this time, wala silang gagastusin, libre lahat, pati yung take-home medicines nila. So, napakalaking tulong ito at talagang hindi lang unlimited, super unlimited ang serbisyo na binibigay ng Dagupan ngayon sa mga nangangailangan. Kabilang sa mga naabot ng Unli serbisyo ay sina Melinda ng Bunuan Bukig at Aling Cecil ng Barangay Bulosan na damang-dama ang alaga mula sa pamamahala ni Mayor Fernandez. Kasi 4Ps po ako. Nag-meeting po kami, sinabihan po kami na may libreng minor operation tapos yung circumcision. So kami siyempre bilang mga mahirap, laking bagay na po sa amin itong sipag-sipag nga ni Mayor. Kahapon pa yan, dito. Mabait siya, malaking tulong yung binibigyan niya ito sa atin, sa mga barangay-barangay. Napakaganda at napaka-kuwan binigay na pagtulong ni Mayor. Kasi alam ko naman si Mayor hanggang meron siyang kayang maitulong sa isang mamamayan bilang Mayor. 31 barangay alam ko, kasi ako, talagang nakikita ko, mamamalengke ko ng madaling araw, 2:00, 1:00, nandiyan si Mayor. Disiplinado talaga ang gusto niya. I-digent nga yung anak ko. Pinuntahan niya personal talaga ni Mayor kasi may nagsabing talagang siya mahirap ang anak. Lalo nung na-opera yung apo ko, nag-50-50 yung appendix niya. Lumapit kami kay Mayor. Si Mayor sa awa ng Panginoon, pangalawang buhay ng apo ko, siya ang nagpirma. Kanya, hindi nakakalimutan si Mayor talaga sa mga naging mayor dito, matagal na ako dito. Pero siya talagang ginagawa niya lahat ng kabutihan sa mga mamamayan ng Inday. Sana maulit pa ang pag-servisyo niya, mababasan ang kanyang buhay. Kasi ang pag-servisyo niya bilang ina, napakalaki. Doon ko nakitang ginawa niya lahat ng pamamaraan, pagtulong. Hindi siya makasarili, talagang tinutulong niya. Kahit nasa bulsa niya, hindi pera ng gobyerno, pero tinutulong pa rin niya. Ito yung isang example ng unli serbisyo ng Dagupan City Government sa pamumuno ni Mayor Belen
na talagang mapalawig, no? Hindi lang mapalawig, talagang by the name itself, unli serbisyo, ginagawa talaga natin yung unlimited health service sa ating mga constituents. Bilang patunay dito ay ang naitalang 500% increase pagdating sa health services na naipaaabot ng lokal na pamahalaan sa bawat dagupenyo at inaasahan na patuloy pang madaragdagan sa pakikipagtulungan ng Department of Health upang matugunan ang mga kinakailangang eksaminasyon at diagnostic test tulad ng X-ray, ECG at ultrasound sa mga indigent na pasyente ng Dagupan. Alam natin na nag-increase last year ng 500%, previous year ng 1,000%. So continuous pa rin. We are actually looking beyond yung basic healthcare. Ina-address na natin yung other needs, other medical needs ng ating mga indigents. Yes, in terms of our City Health Office services, in terms of health, I think we have more than 500% improvement compared to sa noon na bago ako umupo. And we will continue to do that. And now we are working with the DOH. Hopefully sana ay matuloy na yung bibigyan ho tayo ng budget for our diagnostic center. And we will cater this only for our poor people. Kasi karamihan, after check-up, pag mayroong mga kailangan na mga for diagnosis, so like the X-ray, kailangan nila magpa-X-ray, kailangan nila magpa-ECG, wala silang pera, or ultrasound. So sabi ko anyway, we will only cater to the poorest of the poor, and then this will form part also of our advocacy na tuloy-tuloy na mabigyan ng magandang serbisyo ang ating kababayan. Hawak na ng 13,000 Dagupenyo ang kani-kanilang PhilHealth cards matapos na makumpleto ng lokal na pamahalaan ng Dagupan ang pagpapamahagi nito sa loob lamang ng 3 araw. Simula May 12 to 14 ay isa-isang sinuyod ng lokal na pamahalaan ang 31 barangay sa Dagupan sa pangunguna ni Mayor Belen Fernandez kasama ang City Social and Welfare Development Office sa pamumuno ni CSWD Officer Leia Aquino upang personal na iabot sa mga benepisyaryo ang kani-kanilang PhilHealth membership data records. Dagdag pa dito ang adisyonal na 2,000 PhilHealth cards na ipinamahagi ng syudad. Dito ay nag-renew rin ang lokal na pamahalaan ng mga expired card holders nang sa gayoy patuloy na magamit ng mga Dagupenyo, lalo na ng mga indigent, ang benepisyo ng no balance billing policy sa mga government hospitals at sa nalalapit na panahon ay maging sa mga pribadong ospital sa Dagupan. Recently, we just distributed more than 13,000 PhilHealth cards, and this funding came from the national government and at the same time from the local government. So I hope that the hospital could really provide the no balance billing. We are now also working with Villaflor Hospital, and of course, we receive information na approved na po sa PhilHealth, sa National. We're just waiting for the letter of confirmation. And so Villaflor Hospital would also be one of the hospital that could serve the point of care indigents. Sa ilalim ng Administrasyong Fernandez ay mas pinaigting ang paghahanap ng mga Dagupenyong higit na nangangailangan ng serbisyong medikal dahil mismong ang pamahalaan na ang lumalapit sa mga ito sa pamamagitan na rin ng ginagawang barangay consultation dialogue. Through the consultation, nakikita na natin at tinututukan na natin, hinahanap natin yung mga taong mahiyain na lumapit, humingi ng serbisyo. Kasi karamihan ng mga andyan sa barangay, nahihiya silang lumapit, nahihiya silang pumunta ng City Hall. Kaya yung unli serbisyo na yan, dinadala natin sa barangay, kasama lahat ni Mayor, yung mga departamento, mga opisina, nagbibigay ng serbisyo. So, pumunta na kami sa barangay. Yung, alam mo yun, yung to the max na serbisyo, dinala na yung buong City Hall sa barangay, isang setting, andyan na. So, yung mga mahiyain nating
taga-Dagupan na nahihiyang lumapit sa City Hall, andun na, pumupunta kami sa barangay at talagang tinututukan namin yung mga nangangailangan, hinahanap namin sila kasi kung minsan sila yung nahihiya, kung minsan walang pamasahe, kung minsan hindi alam kung saan pupunta, hindi nila alam kung sino ang lalapitan, kung may kailangan. So, yung barangay consultation dialogue natin sa mga taga-Dagupan na dinadala namin sa mga liblib, mga depressed areas ng Dagupan, napakalaking unli serbisyo yon na ginagawa natin ngayon. So, yun po yung unli serbisyo ng ating mayor ngayon. And then, hindi lang po yun, lahat po ng serbisyo ng, especially sa nutrition at saka sa city social welfare na aking tinututukan, talagang expanded yung service na binibigay in the sense na kunyari nagbigay ka ng assistance, hindi lang isang group, pero binibigay natin talaga doon sa beneficiary na isa-isa. Lahat ng mga serbisyo talagang tinututukan pag may mga nangangailangan ng mga legal, talagang dinadaan sa PAW, nangangailangan ng mga referral sa PCSO, talagang tinutulungan natin ang mga yan. Lahat ng kailangan ng lumalapit sa social welfare, talagang tutok po tayo up to the extent na samahan pa ng staff yung mga nangangailangan sa mga agencies na pinagre-referan namin. So, ganun po yung unli serbisyo ng Dagupan ni Mayor, meaning to the max po yung serbisyo na binibigay.